Sa video na to, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumamit ng analog tester. Unahin natin sa pagtest ay ang AC voltage, alternating current. So kuha tayo ng outlet natin. Ayan, ito ay nirepair ko lang. Ito ay binigay lang sa akin. Yan, nirepair ko siya. Saksak na natin para maipakita ko na sa inyo. Ayan, nakasaksak na siya. Tignan natin kung may power na. Ayan, may power na siya. Ayan, may power na siya. So make sure na ang iyong tester ay nakaset sa AC. Yan, AC yan, 1000 volt. Ay, yan, ayan. Yan, 1000 volt, 250 volt. So pag magte-test tayo, 250 volt lang lagi ang aking ginagamit. So layo lang muna natin lahat at i-test natin. Tignan natin kung ilan ba ang mababasa natin. So yan, pumapalo yan ha. Ayan o, so may kuryente. So i-zoom natin para kitang kita na may power. Saksak ko na. Yan, naka-reading tayo. Yan, so naka-reading tayo ng, pag nandyan siya sa 1, ibig sabihin mga nasa 230, 235, yan, 240, ganon. So ibig sabihin okay yung ating voltage. Yan o, okay. So 1000 volt naman, kita nyo mahina lang palo. Yan o, so mahina lang palo nya. So yun yung AC voltage. Okay, punta naman tayo sa DC. Proceed tayo sa DC. Yan. So isasaksak ko na lang siya dito dahil wala na tayong outlet doon sa outlet ko na yon. Dito na lang tayo magsaksak. So on na natin. Ayan, mayroon na tayong 9.1 volt. So isaset ko ito sa 10 volt dahil ito ay 9 volt. So kayang-kaya niyan. Huwag lang dito. So sa 10 volt tayo. Ayan, set natin sa 10 volt. Wala tong calibration. Ayan, kasi ano, ayaw mag-deflect. At iayos pala muna natin. Ayan yung ating pointer. Ayan. So iano na natin. Test natin kung gagana ba. So ang DC pala ay direct current. Yan. At laging tatandaan pagka magte-test ng DC voltage, huwag babaliktarin ang polarity. So kasi pag nagbaliktad yan, ang magiging resulta niyan ay babaliktad yung deflection. So susubukan ko. So saglit lang dapat. Ayan o. Ayan. Ayan o, baliktad. So pag kinantom naman natin, ayan, kita, di ba? So nakakapag-reading na. So iset ulit natin sa 10, sakto natin sa 10. Yan, sasakto natin sa 10. Yan, 10 volt, 10.1. Ayun, di ba? 0 siya. So nag-direct siya sa 0. Ibig sabihin yon ay tamang reading kasi naka-reading tayo ng 0. Ibig sabihin tama yung reading nya. So dito naman tayo sa ano, yan. So dito ganito, taasan natin, unti-unti natin tatasan. Ayan, kita nya, para lang siyang calibration. Yan o, so sakto na, saktong 0 na. Ibig sabihin saktong 10 volt yan. Ayan, so lumalagpas. So pagbabaan natin, ibig sabihin sumasabay siya. Ayan, namamatay na siya, nasa 3.4. yan yung kanyang reading. So okay siya sa DC. So sa battery,
So, subukan ko kumuha ng battery. Yan. Nakakuha na tayo ng battery. At ito ay ever ready. So, pagka mag-test tayo ng battery, ang madalas na ginagamit nila ay 10 volt. Ako, hindi. Sa 2.5 tayo. Kasi, 1.5 volt lang to. Ito naman ay 2.5. Yung naka-reading dyan. Ibig sabihin, kayang-kaya niya. So, i-test lang natin to. I-test natin kung ayos pa ba itong battery na ito. Dahil pagkakatanda ko, hindi na. Tandaan na, hindi pa baliktad. Ayan. Ayan, mas mahirap pala basahin pagka ganun. So, yan. Dito na lang pala tayo. Ayun. Kita nyo? Okay. So, i-ano muna natin. Pakita natin ng mabuti. I-zoom natin. So, ito yung babasihan nyo ulit. 2, 4, 6, 8, 10. Yan ang ating babasihan. Subukan natin. Ayun. So, itong guhit na to, yan ang 1 volt. 2, 4, 6, 8, 10. So, yan ay 2. So, 2, 4, 6, 8. So, magiging 2 volt siya dito sa guhit na yan. So, 2, 4, 6. Yun yung pagbabasa sa mga maliliit. So, yan. Ang na-reading natin, ayos ko lang. Ang na-reading natin ay 1.1, 1.2 volt DC. Ibig sabihin, yan yung battery voltage niya. At ito ay lobat na. Kasi 1.2 na lang. Tatandaan ha, ito 1 volt, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2 volt. So ganun ang pagbabasa. Skip counting. 2, 4, 6, 8. Okay? Proceed tayo sa ano? Ohms. Proceed tayo, ayan. So, ganina nakasit tayo sa DC. So, ngayon naman, iset natin sa ohms. Nakasettings tayo sa ohms. So, patay na pala natin to at nakakakonsumo sa kuryente. Yan, hugot na. So, ohms, ibig sabihin may deflection na pag ganito natin. Pag pinagdikit ang probes. So, i-zero natin, adjuster. Ayun. So, okay na, okay siya. Ayan, okay. So, ito ay medyo lobat na siya. At hindi lang medyo, talagang lobat na. Kasi hindi na siya nag-deflect na maayos. So, nasa 2 na lang siya. So, ang times 1, ito ay ginagamit sa LED. So, try natin kumuha ng LED para pang test. Ayan. So, ito yung LED natin, madami. Yan, so kuha tayong isa. Ito ay gumagana. Yan. So, tetest natin kung gumagana ba itong isang LED na to. Yan, kulay green siya na 5mm. Yan. So, 5mm siya. So, babaan muna natin ilaw natin. Yan, nababaan ko na. So, test natin. Tatandaan nyo, ang pinakamahabang paa ng LED, yun ang positive. Yan, so focus natin. Yan, itong mahabang paa, ito, yan ang positive nya. At itong maiksi, yan ang negative. Pero, pagdating sa analog, ang pagtest nito ay negative sa positive at positive sa negative. So, hindi po pwedeng negative tapos positive. Yan, hindi po pwede, di ba? Hindi sa milaw. At yan, malabo pala camera. So, yan, nakita nyo, nakadugtong na. Nagana ang tester. So, ayaw niya milaw. So, dapat positive sa negative, negative sa positive. Ayan. Ayan, so, umilaw na siya. So, ang nire-represent ni times 1 ay yung diode settings. Ayan, nakita nyo? Milaw, oh. Oh. Nailaw siya.
So, ibig sabihin okay ang LED na to. So, ganon lang ginagamit si X1. So, pwede rin siya sa readings. Ayan. Pwede siya sa continuity. Ayan, pwede siya dito sa continuity. Ayan, tignan natin kung okay ba to. Pwede siya sa continuity testing. Ayan. So, ibig sabihin, okay yung wire. Ayan. So, proceed tayo sa X10 times 10. So, dyan tayo mag-proceed. Ayan. So, kinuha ko na yung ating electric pan. Ipakita ko lang. Ayan o. So, meron na tayong electric pan at ito yung plug nya. So, ito ay yung Hanabishi na electric pan. So, balik tayo dito. Isaksak ko lang ulit yung ating ilaw. Ayan. Yung secondary na ilaw ko at low bat. Gamitin muna natin habang naka-charge. Pwede naman yan. So, sa X10, para yan sa resistance. So, dapat pag mag-reading tayo, ang deflection niyan ay hanggang 0 lang. Yan, ito. So, set natin. So, i-set muna natin to sa 0. Kasi 0 ang adjuster natin. Ayun, naka-0 na siya. Ayan, oh. Naka-0 na. Ibig sabihin, tama na yung magiging reading natin. So, ito yung plug. Yan, nilinis ko na din yan para pag mag-reading. Yan, ganyan natin. So, pwedeng ganyan na mag-reading. So, test muna natin kung ano ba maging reading. Number 1. Ayaw. So, naka-reading tayo. Yan, kuha pala tayo ng panuro. Yan, ito. Meron na tayong panuro. So, dapat hawak pa din. Ayan. So, ang na-reading natin dito ay yan, nasa 40. So, ito ay 50. 2, 4, 6, 8. So, 50, 8, 6, 4, 2. Yan. Tapos ito yung 40. 2, 4, 6, 8. Yung basa dyan sa mga maliliit. So, ito ay 40. Dahil ito na ay 30, diba? So, ito 40 times 10 natin. Yan ay 400 ohms. 400 ohms yan. Kasi, ayan o. Nakatapat siya dun sa malaking guhit na yan. So, yan ang number 1. 400 ohms. Sa number 2, ayan. So, o yun. Nagde-deflect siya. Yan. So, 40. Ito ay 400 ohms to. Ayan. Ba't nagiging, bumabalik. Iayos natin ang switch. Yan, so nagloloko yung switch ng ating electric pan. Yan, so ayaw niya mag-response na maayos. Ibang electric pan na lang. Yan, kita nyo, nagde-deflect yung ating tester. Hindi normal lang reading. So, ito na lang. Itong union na electric pan ang ating gamitin. So, yung Hanabishi, medyo nagka-cover yan na yan. So, ayan ay naka-0 pa din. Yan, so, iset lang. Ayan, 0 na. Okay, so pinatay ko muna electric pan ko. Ito yon, yung union. So, nakaset pala siya sa number 1 kagad. So, i-off pala muna natin. Yan, off muna natin. So, dapat yan, naka-2 probes. Number 1, di na nagloloko. So, sa number 1 ng union, nakatapat siya dito sa guhit na yan. Yan. So, sa isang guhit na yan, itong maliit na yan, yan ay 5. So, ito ay 70. 5 yan. 5 yan. 5. Yang guhit na maliit na yan. So, ito naman, itong malaking guhit na ito, yan ay 60. Kasunod nyo yung 50. Kasi ito, 60 na to. Ito yung 50. So, times 10 natin yung 60 equals 600 ohms. So, yan yung number 1. I-on natin sa number 2. Ayun, gumalaw lang siya na kunti. So, yan naman, gumalaw siya dito sa maliit na to. Ibig sabihin, yan ay 55 ohms. 55. Yan ay, pag tinimes natin sa 10, yan ay 550 ohms. Yan, medyo hingal. So, yan yung reading. So, 550 ohms ang number 2.
So yung number 1, 600. Number 2 ay 550. Number 3, ayun. So ito ay 50. So ito naman ay 40. So ito, tumapat siya sa 420. 420 yan. 42 ohms. 42 ohms times 10, 420 ohms. Ibig sabihin, tama yung ating reading. Sumasang-ayon siya. So number 1 uli. Yan. Number 2. Number 3. So tama-tama lahat ng reading. Yan. So tabi na natin itong electric fan at saksak uli. So ayan. Punta naman tayo sa times 100. Yan. So ito sa times 100, ito ay kinoconsider ko sa continuity din. Yan. Pang ano lang siya, yung pang testing ng wire. Kasi ewan ko lang kung anong gamit nito. Yan, guhita nya. Yan. So pang ano ko lang siya yan. Yung times 100 na yan. Yan, times 100. Ginagamit ko lang yan pang test ng mga wire. So pag mahina ito, halimbawa, ayan. Halimbawa, sobrang hina ng palo niya. Ayan, ibig sabihin, ayan. Halimbawa, nandyan siya. Minsan, ang ginagamit ko ay X1K na lang. Ayan. Halimbawa, ayan. X1K na lang ginagamit ko. So, sa X100, hindi ko na siya gagamitin. Hindi na natin ipakita kung ano ba ang function niyan. Kasi hindi ko talaga alam. So, kagaya ko na beginners, hindi nyo rin alam yan. Pero siguro yung iba na nanonood, yung na master na, alam na ito. So proceed tayo sa X1K. Yan. So ito naman ay commonly ginagamit ko ito sa pang test ng capacitor. So yan. Siset muna natin to sa 0. Yan. Ayun. So hindi na siya sakto kasi ano yun, medyo makulit itong tester ko na to. Ayan. So okay na okay yung ating tester. So try natin pang test ng capacitor. Ayan. I-test natin tong bagong AX na capacitor. Ayan. AX. Baka naman. So ayan. Test na natin kung magde-deflect pa. Ayan. So nag-deflect siya. So lagi nyo titignan sa reading ng capacitor. Ayan, medyo napalaki. Ayan. Sa reading ng capacitor, titingin kayo dito. Pag 1.5 ang nire-reading, titignan nyo ito. Ang guhit na yan. Kita nyo yan? Yan ay 1 UF na. Pagka naka 1K. So, ito naman ay 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2 UF. Yan, 2 UF yan. So, dyan kayo titingin. So, try nating i-test uli. Yan, so hindi nag-reading kasi kasi na-test na natin kaganina. So, kabila naman. Ayun. Nakita nyo? Ayan. Kita nyo siya? Ayun. So, nandito siya nag-reading banda sa gitna. So, ibig sabihin, ito ay 1.3 or 1.2. Pero ito ay bago. So yan. So yan, so 1.2 1.4 pala. 1.4 mali. 2468 yan, yun yung basa sa kanya. So ako pala ang mali. So subukan natin uli. Ayan, kita nyo. So ito pala ay okay pa. Ayan, nasa 1.4 pa. 1.4 yan. Ibig sabihin nito ay good pa dahil 1.5 nakalagay sa kanya. 1.5. Subukan naman natin sa 2UF. Yan, 2UF. Subukan natin. So, tignan natin kung magiging reading niya ba ay tama. Ay, mali. So, subukan natin. Ayan. So, umaabot siya sa 2. Ayun, oh. Okay siya. Ayan. Nandito siya sa dulo. Ayan, yung guhit na yan na maliit sa dulo. So ito ay 1 UF.
1.2, 1.4, 1.6, 1.8. Ibig sabihin 1.8 ang capacitor na ito. Ibig sabihin ito ay good pa dahil dahil 2UF siya, 1.8 okay pa siya. Pwede pa siyang magamit. So hindi pa yun siya sira. Subukan naman natin ngayon ay yung luma, yung BM na luma. Ito ay BM na maganda. Hindi siya yung ngayong karaniwang BM na pangit. Ang mga BM kasi ngayon, mabilis na masira. Dati ito talaga pinapapalit ko. Kukuha ako sa second hand. Tapos yun yung papalit ko. So laging tandaan, walang body resistance dapat tayo, dapat lagi tuyo ang kamay. So ayan, gumagana pa rin yung tester na yan, calibrated. So i-tester natin. Ayan, okay siya. So pumapalo pa. Tignan natin kung hanggang saan ang palo niya. Ayun nasa 1.4 din. Ayan pumapalo siya ng 1.4. Ayan, ibaliktad natin. Ayan, nandito siya, nasa bandang gitna. So yan ay 1.3. Yung gitna na yan, so yan ay 1.3. So ito ay kukonsider natin na medyo na siguro ito, medyo mabagal-bagal na. Pero pwede pa yan pagtsagaan kung wala pang pamalit. Pero mas recommended ko na wag nang gagamitin ito. Kasi pwede yan mag-prone sa sunog dahil mahirapan yung motor maggumana. So sa X100K, yan ay pang test ng body ground sa electric pan. Halimbawa, sabihin natin ito yung kamay ko na lang muna example ko. Ito ay yung motor ng electric pan. Yung stator, yung windings. Ito yung bakal, hawak ko. Tapos ito naman, idikit mo sa kabilang plug. So sa kabilang plug ng electric pan. So ito example natin. So yan. Dinikit mo siya sa dalawa kasi kailangan yan. Ni number 3 mo. Yan. Pagtingin mo, merong pumalo siya. Ibig sabihin, grounded yon. Pero pag ang palo niya ay ganyan lang, halos hindi gumagalaw, di ba? Ayan halos hindi gumagalaw. Walang ground yan. Kunti lang yung pampalo So walang ground yon. So ito ginagamit to sa groundings. Pinakamataas na setting sa analog tester. So proceed tayo sa buzzer. So yung capacitor na yan, ayan ay pang check pala kung may leak o wala. So i-test din natin sa capacitor. So ito yung luma, tignan natin kung may leak pa ba siya or kung may leak siya. Ayan, so mayroong body resistance yung kamay ko pagkadating sa mataas na reading. So tignan natin kung may leak siya. Ayan, so hindi pumalo. Try natin. Ayan, so bumabalik. So bumabalik siya. Ibig sabihin okay, walang leakage yung ating capacitor. Ulitin natin dito sa isa. So dapat hindi ko ito pinakita kasi pares lang naman yan. So yan, ayun, okay na okay. So walang leakage yung tatlong capacitor. Ito naman, ayan, okay yung capacitor. So bumabalik siya. Ayan okay siya. So itong tester na to, pagka nasa mataas na reading, so yan, pag yung palo niya isagad, mabilis siya. Pero pagka naman konti lang ang niya, para tong sanwa. Ayan, para siyang sanwa. Ayan para yan siyang sanwa pagka yan, para yan siyang sanwa pagka pumapalo. Walang bangga dito sa kabila, wala ring bangga dito. Ayan hanggang din lang siya. So maganda ang brand ni Bestguard. So recommended ko yung brand niya. So sunod naman natin bago tayo mawala sa usapan.
buzzer. Yan, so nagbo-buzzer ang ating tester. So usually ang mga tester ngayon meron ng buzzer, yung analog, para kahit wala silang digital merong buzzer ito. Pero para sa akin mas maganda pa din ang digital kasi hindi ka na magbibilang. So ito, tester natin, nakakonect siya sa isang linya. Ayan, natanggal nga, tanggal nga na. So ikapit natin siya. Ayan, nakakapit na ang isang linya. Tignan natin kung ayos ba tong wire na to. Ayan, ayos ang wire, okay yung wire nya, sabihin gumagana siya. So okay itong wire. Ito naman, so paano ko malaman kung ang linya na kinukunakan ko ay connected dito? Halimbawa ito yung wire na tong hinahanap natin. Halimbawa common, ito yung common wire na hinahanap natin. So ito gagantuhin lang natin. Sabihin natin may tatlong wire. Ayan, so tignan natin to. Ayan, walang buzzer pero may buzzer yan. So ayan, walang buzzer. Ayan, may buzzer ito. So dito naman sa kabila ay wala. Ibig sabihin ito yung wire na hinahanap. Paano naman kung ito yung hanap mo, itong kabila? Yan, so test ka sa tatlong wire, wala. Yan, wala. Yan, ito lang yung ito lang yung tumunog. Ibig sabihin ito yung hinahanap mo. So ibig sabihin okay itong power cord. Sa switch naman, yan, ito surface type na switch. Yan, Zena ang kanyang brand, yan, Zena. So ito yung switch na surface type. Ito ay magandang switch din. Yan. So nagbo-buzzer ito. Okay siya. Tignan natin kung gumagana pa ba itong switch na to. At ayan, hindi siya nag-buzzer. So i-try nating pindutin. Ayan. So nag-on pa siya. Ibig sabihin okay ito. So dalawa tong switch ko na to, kaso hindi ko makita isa. So ito naman yung brand ng ating universal na switch. Yan ay Alco. Yan, Alco yung kanyang brand. Yan, Alco. Dito naman makikita mo din. Yan, Alco. So tignan natin kung gumagana pa to. So isasalpak ko lang to. Yan, isinalpak ko na. Yan, nakasalpak na. So i-on natin. Ayan, okay siya. Ibig sabihin okay ito. Okay siya. Sunod din naman natin ito. Ito yung outlet na surface type. Yan, ito yung surface type na outlet. Yan. So hanapin natin kung saan linya ito nakakonect. Ayan, wala. Yan, wala pa din. So wala. So wala dito sa tatlo. Ito naman, ayan, meron. Pag isa sa mga butas na yun ay wala, ibig sabihin may naputol. So dito naman tayo sa kabila. Test natin kung okay pa. Ayan, wala dito. Wala dito sa tatlo. Ito, ayan. So okay siya. At ang brand pala nito ay Roto outlet na surface type. Ito naman sa ating breaker. Yan, ito para sa akin ito yung pinaka safe na breaker, MCB, dahil ito ay hindi siya magti-trip. Hindi siya nagti-trip, diretso off siya. Kumbaga parang kapag may nag-short circuit, patay siya kagad. Ayan, okay, pitikin ko lang, oh. Ayan, patay kagad. So naka-on siya ngayon. Tignan natin kung okay ba. Hanapin natin kung ano yung linya na kinukonekan. Ayan, wala. Wala pa din. Ito naman tayo. Ayan, tignan natin kung alin ang may magbabasar. Ayan, okay siya. Ibig sabihin okay yung linya na yan. Ayan, wala dito. So dito naman sa kabila, ayan, okay din. Ibig sabihin
working. Pag nakapatay, wala. Ayan, wala. Ayan, wala. Wala. So, working ito. Working siya. So, siguro yun lang ang ipakita ko sa inyo. Ipakita ko na lahat na settings niya. Maliban sa DC ampere. Yan. So, nagpapasalamat ako sa mga nanood. So, shoutout pala muna tayo. Shoutout kay Lods Chris Legitimas. Shoutout kay Lods Enting. Shoutout kay Lods Horseshoe TV. Shoutout kay Lods Enting 63 TV Vlog. Yan. Subscribe. Shoutout Voice Repair and Tutorial. Shoutout June Santiano. Then shoutout ang tawag dito, Rickman. Yan. So yun lang ang shoutout natin ngayon. At sana may konti kayong natutunan sa naituro ko ngayong araw na ito. At huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, at higit sa lahat, huwag kalilimutan pinutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na aking i-upload sa YouTube. So yan, kita-kita tayo sa bagong upload.